niya sa dungeon. Isang veterano ang nagbigay sa kanya ng mga tips kung paano manatiling ligtas sa loob ng dungeon. Binalaan niya si Jinwoo tungkol sa mga salamander. Minsan ay meron mga salamander na naghugis tao. Ang pagiging hunter ay napakadelikadong trabaho. Madalas mangyari ang aksidente sa loob ng mga dungeon. At kahit may mangyaring krimen, mahirap patunayan ito, kaya't ito ay karaniwan na rin. Walang CCTV o anumang ibang uri ng patunay sa loob ng dungeon. Kapag ikaw ay mahina, mas mabilis kang itataboy. Kung malakas ka, hahanapin nila ang iyong lakas. Kung napakahina mo at nakaharang ka sa kanilang daan, tulad ng isang lizard na naiiwan ang kanyang buntot, ikaw ay tatanggalin. Jinwoo, kailangan mong mag-ingat kapag pumapasok ka sa mga dungeon. Gawin mo ang iyong makakaya upang mabuhay. Si Jinwoo ay mahinahon at seryoso. Ito ang pagkakataon na kanyang hinihintay. Si Jinho naman ay naguguluhan. Ito ay ang kanyang unang pagsalakay. Dahil sa kanyang marangyang pamumuhay, hindi niya maintindihan kung bakit ang iba'y gagawin ito para sa isang kristal. Namalaya ni Jinwoo na siya ay nasa isang patibong mula pa sa simula ng raid. Ngunit kung gagawa siya ng anumang hakbang, ang mga kalaban ay handang saktan sila. Sa kanilang unang labanan pa lamang, sinabihan siya na hindi masyadong pansinin ang mga maliliit na bagay. Nalaman niya na ang grupo na ito ay may masamang hangarin. Kahit na ginawa nila ng mabuti ang pag-block sa kanilang daan palabas. Hindi gaanong malaking problema ang paglabas. Ang tunay na problema ay ang boss na ngayoy gising na dahil sa pagsabog. Ang mga salamander ay bumalik mula sa kanilang tanghalian, umaasang natanggal na ang mga mahihina. Kung hindi gumana ang kanilang patibong, sila mismo ang kailangang pumatay sa boss, na magdudulot sa kanila ng pagkawala ng mga kristal. Ngunit sa kabilang banda, mayroon ding napakagandang gamit na nasa D-rank na hunter na si Jinwoo. Iyon ay depende kung gaano kalakas ang kanilang mayamang pamilya. Wala sa mga salamander ang lubos na tiwala na kaya nila mag-solo ng boss. Pagkatapos ng lahat, boss ay boss. Kaya walang kakayahan ng D-rank na patayin ito. Lalo na't mayroong tinatawag na pinakamahina sa mundo na siyang nagpapabigat sa kanya. Handa si Jinwoo na protektahan si Jinwoo, kahit pa ito ay magbayad ng kanyang buhay. Mag-iisip ako ng paraan, sabi niya. Kahit na natatakot siya sa maraming mata ng boss, sa kanyang kakilakilabot na bibig, at sa napakalaking sukat nito, nararamdaman ni Jinwoo na ang lakas ng boss ay nasa ibang antas. Ngumiti si Jinwoo sa pangungutya na yon. Naranasan ko na ang totoong halimaw na boss. Jinwoo, manatili ka dyan. Akin ang boss. Ang labanan ay malapit nang magsimula. Hindi naapektuhan si Jinwoo sa mga protesta ni Jinho. At upang mag-solo sa ganitong uri ng boss, kailangan mong maging D-rank, o kaya naman ay isang elite o sa antas ng C. Nauunawaan ni Jinwoo na siya ay mahina pa rin. Ngunit habang siya ay nakatayo sa harap ng boss, hindi niya nararamdaman ang takot. At sapat na yun para sa kanya na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Para maibigay ang perspektiba, ang Blue Poison Fang Resoka ay maaaring nasa antas ng E-rank. At ang Golem ay isang D-rank, o mas mababa pa. Kumpara sa kanila, ang boss na ito ay napakalakas. Nadarama ni Jinwoo na sapat na ang kanyang lakas upang hindi matakot sa boss na may antas ng C. Ang aking kasalukuyang antas ay 18. Kaya kung harapin ang isang C-rank na boss. Sinimulan ni Jinwoo ang laban sa pamamagitan ng isang aerial assault. Ang kanyang unang atake ay nagtagumpay. Ang fangs ni Resoka ay isang magandang sandata, hindi ba? Sinabi niya ito sa kanyang sarili. Ang pakiramdam na ito ang dahilan kung bakit tinatawag na isang hunter ang isang hunter. Ang tunay na laban ay magsisimula ngayon. Si Jinho ay nagulat. Hindi maaaring isang E-rank na hunter ito. Tumataas ang bilis ni Jinwoo habang patuloy ang laban. Ang kanyang sandata ay nagdudulot ng mga kislap habang binabawasan ang gagamba. Medyo makapal ang balat nito. Kung gusto kong saktan ito gamit ang dagger, kailangan kong isaksak ng malalim. Lumayo si Jinwoo mula sa isang atake na sumadsad sa sahig. Dahil sa dami ng mga mata nito, walang blind spot ang boss. Ginagawa ni Jinwoo ang lahat para malapitan ang boss. Tunay bang isang E-rank na hunter ang taong ito? Hindi. Hindi ka panipaniwala. Pero siya ay tiyak na nirehistro bilang E-rank sa Korean Hunters Association.
Halos hindi ko siya masundan ang kanyang galaw. Talaga bang peke ang kanyang rank? Sa mga hunter, may mga pagkakataon na ang ilan sa kanila ay kayang kontrolin ang presensya ng kanilang magical power. Kung ang isang hunter ay ginawa ito ng sadya upang magkaroon ng mas mababang rank, karaniwang tinatawag silang peking rankers. Hindi naman ata isang psychopath si Jinwoo na pumapatay para sa kasiyahan. Hindi ko siya masundan at mas lalong bumilis ang kanyang galaw. Ama, bakit ko sinabing pupunta ako sa lugar na ito? Nilalabanan na ni Jinwoo ang boss ng mahigit sa 10 minuto. Kung magpapatuloy siya sa ganitong laban, mauubos ang kanyang stamina. Habang tumataas ang pagkapagod ni Jinwoo, bumabagal ang kanyang bilis. Hindi na niya kayang magpatuloy ng matagal. Panahon na para tapusin ito. Kailangan kong magdulot ng mga effect ng dagger tulad ng lason at bleeding sa mga mahihinang bahagi nito. At sa sandaling yon, naglagay ng asido ang boss sa sahig. Unti-unti nang nauubos ang oras ni Jinwoo habang lumalapit siya. May lumitaw na bagong skill, ang sprint. Ang iyong paggalaw ay tataas ng 30%. Sa sandaling pagka-activate ng kanyang bagong skill, napinsala niya ang boss sa mata nito. Ngunit masyadong matibay ang resistensya ng kalaban, kaya ang epekto ng dagger ay naibasura. Pilit na itinulak ni Jinwoo ang kanyang sarili, kumilos pa ng mas mabilis. Habang patuloy na tumataas ang kanyang fatigue at bumababa ang kanyang stamina, nauubos na ang kanyang oras. Habang lumilipad patungo sa boss upang magbigay ng huling atake, siya ay tinamaan ng malakas at bumagsak sa sahig. At habang siya ay sugatan sa sahig, tinanggap niya ang hindi nagamit na gantimpala para sa araw-araw, ang stasis recovery. Sa paggamit ng recovery bumalik ang kanyang lakas, may pangalawang pagkakataon siyang tapusin ito. At sa isang iglap, sinaksak niya ang kanyang dagger sa mga mata ng boss. Effect Paralysis Activated, Effect Bleed Activated. Isinaksak ni Jinwoo paulit-ulit ang boss, naglalagay ng epekto sa bawat saksak. Hindi kinaya ng gagamba ang malakas na pagsalakay. Ang dungeon boss ay napatay. Kung hindi dahil sa gantimpalang araw-araw, maaaring nasa tunay na panganib na siya. Tinukoy ni Jinho na ang pinakamahusay na pagkakataon niya sa pagkabuhay ay maging kapaki-pakinabang hanggat maaari, sa pag-asang iligtas siya ni Jinwoo. Nag-abot siya ng tubig kay Jinwoo at nagsimulang magmina gamit ang mga kagamitan na pangmina. Napansin ni Jinwoo na kakaiba ang kanyang pag-uugali, ngunit inakala niya na ito ay dahil siya ang tagapagligtas ng buhay ni Jinho at ang perspektibo nito sa kanya. Sa kasalukuyang kalagayan ng dungeon, biglang nagpasabog ang mga salamander sa papasok sa silid. Nagulat sila sa kasalukuyang kalagayan ng dungeon. Buhay pa rin sila, at patay na ang boss. Hindi nila kayang patayin ito ng mag-isa. Malamang na malaki lang ang gagambang yun pero walang utak. Marahil dahil ito sa mamahaling gamit ng milyonaryo. Ito ay magiging magulo. Wala kaming ideya kung anong espesyal na kakayahan ang taglay ng mga kagamitang yon. Ang pinakamahusay na solusyon ay i-recruit ang D-ranker. Eugene Ho, sinali kita dahil sa iyong mamahaling kagamitan. Natuklasan namin na ikaw ay anak ng isang espesyal na tao. Ang iyong ama ay si Chairman Yung Yung Han. Ano ang kahalagahan nito sa iyo? Bibigyan kita ng pagkakataon na makita muli ang iyong pamilya. Ang kailangan mo lamang gawin ay patayin si Song Jinwoo. Kung hindi, pareho kayong mamamatay sa aming mga kamay. Noong ibinigay ang alok, alam ni Jinwoo ang malinaw na resulta. Bakit pipiliin ni Jinho ang panig ng talunan? Isang mahinang hunter na pabigat sa kanyang paligid. Ipagtatraidor siya muli, ito ay walang pinagbago. Lumapit si Jinho sa harap ni Jinwoo. Handang ilagay ang buhay niya sa alanganin. Papanig ka sa kanya at lalaban sa amin. Talagang ayaw kong pumatay ng anak ng isang maimpluwensyang negosyante, ito ay malaking sayang na oportunidad. Una, alisin natin ang mahina, pagkatapos ay magpapasya tayo kung ano ang gagawin kay Jinho. Mayroon ba sa inyong nakapagpatay na ng ibang tao? Isang emergency quest ang inilabas. Ang emergency quests ay ang papatay ng mga kaaway. May mga entidad sa malapit na may balak pumatay sa manlalaro. Patayin sila at siguruhing ligtas ka. Kung hindi matapos ang quest na ito, magkakaroon ng parusa. Ang parusa, hihinto ang iyong puso. Bilang ng kalaban na dapat patayin. 8. Bilang ng pinatay na kalaban. 0. Nabigla si Jinwoo.
Iniiwan siya ng system na walang ibang pagpipilian kundi maging mamamatay tao. At sa sandaling yon, tinamaan si Jinwoo sa dibdib. Ikaw, Jinho, huwag mong alalahanin ang patay at lumapit ka rito. Nagkaroon si Jinwoo ng mga error sa system. Habang siya'y naghihingalo, nagtaka siya kung bakit. Bakit niya nalimutan na sa mundong ito ay ang pinakamalakas ang naghahari? Bakit siya nag-aalala sa iba? Dapat siyang mag-focus sa kanyang sarili. Tuwing pumapasok siya sa isang dungeon, kailangan niyang lumaban para sa kanyang buhay. Dapat niyang lampasan ang kanyang mga limitasyon. Malapit na siyang mamatay ng ilang beses. Walang nagbago. Ang system ay pinipilit akong pumatay. Pinipilit akong patayin ang mga kalaban ko. Patayin o mapatay. Ang system ay nag-iisip lamang para sa sarili nitong pangangailangan. Bumangon si Jinwoo, malakas at matatag. Ang system ay nagpapadala ng malinaw na mensahe. Dapat maging malakas si Jinwoo. Walang mabuting kalooban sa pagitan niya at ng system. Ginamit siya ng system. At ginamit niya ang system. Napansin ng mga salamander na nabuhay si Jinwoo. Akala ko'y hindi mo siya gaanong tinamaan. Hindi. Talagang binuhos ko ang lahat sa aking atake. Imposibleng buhay pa din siya. Pinaglalaroan ninyo ang buhay ng tao. Handa ka na bang harapin ang mga kahihinatnan? Anong sinasabi na ito? Kung kayo ay mga hunter, dapat handa kayong mahuli. Sir, ako na ang bahala sa kanya. Habang siya ay lumapit upang patayin si Jinwoo, ang ulo nito ay naputol mula sa katawan. Nagulat ang lahat. Sa kanilang nakita, walang nakaisip sa pangyayari. Nag-umpisa ang system na magbilang. Isa, naglakad si Jinwoo hawak ang kanyang dagger. Wala nang nagbabago sa katotohanan na nakapatay ako ng isang tao. Kahit na ito ay utos mula sa system. Hindi na ako pwedeng tumakas. Kailangan kong tanggapin ito. Kung tanging ang malalakas lamang ang makakaligtas. Nagkaroon si Jinwoo ng flashback. Sa lahat ng kamatayan at pagkawasak na kanyang nasaksihan sa nakaraang buwan. Sa kahindik-hindak na pangyayari kung saan nasawi ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Sa sandaling yon, umusad siya tulad ng isang demonyo. Ang kanyang aurang kumikinang mula sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng determinasyon. Hindi ko alam ang kanyang ginawa. Pero atakihin niyo siyang muli. Ang mage ay ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa atake. Bago pa man tumama ang atake, pinatay na ni Jinwoo ang mage. Ito ang nagpabulaga sa mga natitirang kalaban. At dalawa pang kasama nila ang Natamba sa lupa. Paano nakakagalaw ng ganito ang isang E-rank? Sobrang bilis niya. Nag-activate ang epekto ng paralysis. Hindi gumagalaw ang aking katawan. Mahika. Ito ba ay mahika? Naniniwala si Jinho na mas lumakas na si Jinwoo kumpara noong lumaban siya sa dungeon boss. Nag-activate ang epekto ng bleeding. Nag-activate ang epekto ng paralysis. Sa isang iglap, tinalo ni Jinwoo ang lahat ng kalaban. Natira na lamang ang leader. Bilang ng kalaban na dapat patayin. 1. Bilang ng pinatay na kalaban. 7. Galit na galit ang leader. Lahat ng kanyang mga kasapi ay napasuko sa isang kisap mata. Hindi mahalaga kung ano ang mga sekreto na tinatago mo. Ipapakita ko sa iyo na hindi lahat ng C-ranks ay pantay-pantay. Gumamit ng skill ang leader, empower. Hindi mo kayang tibagin ang aking depensa gamit lamang ang iyong dagger. Ikaw ay mapapahamak sa sandolang at takihin mo ako. Hinawakan ni Jinwoo ang mukha ng leader. Huang Dongsok, ikaw ay malakas. Pero may isang bagay kang hindi alam. Binagsak ni Jinwoo ang ulo ni Dongsok sa lupa. Patuloy akong lumalakas sa pag-level up. Huwag mo akong patayin, patawarin mo ako. Ibibigay ko lahat ng aking pera, maaari mong makuha ang lahat ng mana crystals dito at pati na rin ang magic crystals. Humihingi ka ba ng kapatawaran mula sa tao na 3 beses mong sinubukang patayin? Akala mo makakalusot ka sa ganito? Hindi ba sinabi mo na walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng mga dungeons? Alam mo ba kung sino ang kapatid ko? Tinapos ito ni Jinwoo ang laban gamit ng Rosekas Fang. Nahilo si Jinho sa masaker na kanyang nasaksihan. Matapos matalo ang boss, sasara na ang dungeon. Umalis na tayo agad. Gantimpala ng quest, emergency quest, patayin ang mga kalaban. Lahat ng hinihingi ng quest ay kumpleto na, tatanggapin mo ba ang gantimpala? Maaari kang pumili mula sa mga sumusunod na gantimpala bilang isa status recovery.
Gantimpala bilang 2 karagdagang karanasan na plus 10. Gantimpala bilang 3 skill blood loss, effect lahat ng estado minus 50%. Sa isang dako ng Estados Unidos, isang S-rank Korean hunter ay nagising na umiiyak. Sa Korea, sa Hunters Association, Manager Eugene Cho, isang sandaling pag-uusap. Ano ito? Sa isang C-rank dungeon raid, 8 katao ang namatay sa loob. Ang mga natira lang ay isang D-rank at E-rank na hunter, sir, na ipasa nila ang dungeon. Ang kagamitan ng D-rank na si Eugene Ho ay espesyal at dekalidad, kaya't posible na kinaya ang isang C-rank boss sa pamamagitan niya. Ngunit hindi dapat maging banta ang gayong boss sa isang organisadong partido ng 8 tao. Huwag ka na paligoy-ligoy. Yes sir, ang isa sa survivor ay si Jin Woo, na siya din ang survivor sa nakaraang raid. Sinilip namin siya at mukhang hindi siya double awakened at sa tingin ko isa lamang tung swerteng pagkakataon. Pero ang isa sa mga nasawi ay si Hwang Dong-sok, ang kapatid ng traidor na Hwang Dong. Kung ganon, hindi natin pwedeng palampasin ito. Si Jinwoo ay nagdidiwang sa isang kahon ng chicken wings. Anong nangyari? Karaniwan kang kuripot, sabi ng kapatid ni Jinwoo. Hindi ko sigurado kung mabuti o masama pa, pero malalaman natin. Sinusubukan ni Jinwoo lasingin ang sarili, ngunit dahil sa permanenteng buff na cure poison, hindi niya magawa nito. Binigyan siya ng ilang gantimpala ng system sa kanyang pagkamatay hanggang kamakailan, hindi niya ito pinapansin, ang Secret Quest Spellcaster Candy Ara's Blessing. Ang Spellcaster Candy Ara ay nagbigay ng espesyal na buff sa iyo, nagbibigay ng katiwasayan na palaging malakas at malusog ka sa buong buhay mo. Ang pansamantalang epekto ay maghihilom sa anumang hiwa-hiwalay na bahagi ng katawan. Lahat ng mga sakit, lason, at mga epekto ng estado ay gagaling, at ang pagtulog ay tataas ang kakayahang makapagpapalakas. Nagpasya si Jinwoo na subukan ang kanyang Cure Poison buff. Mayroon siyang perpektong kagamitan para sa gawain na yon. Inalis niya ang bag ng venom ng Resuka mula sa kanyang inventory space. Kung gumagana ito ayon sa inaasahan, dapat itong tanggalin ng debuff. Mag-iiwan ng kahinaan ng mga kalamnan, minus 35% lakas, Resuka Steel Scales, minus 20% pinsala sa pisikal. Tama nga ang akin hinala, sabi ni Jinwoo. Nakatanggap si Jinwoo ang permanenteng buff na walang mga negative effect na pagbawas ng pinsala sa pisikal, plus 20%. Nadistorbo ni Jin-a ang eksperimento niya. Kuya, kilala mo ba ang isang taong tinatawag na si Jinwoo? Tinatawagan kanya sa telepono. Dumating si Jinwoo sa isang sosyal na kapehan. Dito po, paano mo nakuha ang numero ko? Mayroon akong ilang koneksyon sa guild. Gusto mo bang kumuha ng tasa ng kape? Ayos lang ako. Hindi ko inaasahan na magkikita pa tayo, pero ikaw ang aking tagapagligtas, si Jinwoo. 1,081,001 mula sa pagbebenta ng mga magic crystals na nakuha ni Jinwoo mula sa kanyang pagmimina. Dahil nanahimik ka, wala pang problema. Sinubukan tayong patayin ng mga taong yon. Sa mga hunter, ang pag-survive ay para lang sa mga pinakamalakas, at ikaw, si Jinwoo, ay tiyak na isa sa mga pinakamalakas. Kaya bakit mo gusto ang makipagkita sa akin? Sa totoo lang, nagpaplano akong lumikha ng personal na puwersa sa pagsalakay. Kailangan kong tumanggi, pero hindi pa nga ako tapos sa aking pagsasalita. Hindi ko kailangang marinig ito. Nililikha mo ang isang personal na puwersa sa pagsalakay at gusto mong sumama ako, ngunit wala akong balak maglaro sa isang mayamang batang tulad mo. Aalis na ako kung wala nang iba. Kailangan kitang sumali lamang ng 20 beses. Hindi, sumama ka sa akin ng 19 na beses lang, at ibabahagi ko ng maayos ang kita sa iyo. Tama ba ang isip mo? Kahit nakakatakot ang mga eksena na iyong nasaksihan, gusto mo pa ring lumikha ng isang puwersa kasama ako. Huwag mong sabihin na nais mong maging isang guild master. Opo, huwag kang aalis. Kailangan ko maging isang guild master upang matupad ito. Kailangan kong dumalo sa 19 pang raid. Pinag-isipan ni Jinwoo at inilatag ang mga information. Sabihin mo sa akin ng diretso, ikaw ang ikalawang anak ni Yumion, ang chairman ng Eugene Construction, at gusto ng iyong ama na lumikha ng isang guild. Ikaw ay nagnanais na maging guild master ng nabanggit na guild. Ang mga dungeon ay mapanganib, ngunit katumbas nito ay mga bundok ng kayamanan.
Ang magic crystals o mana crystals ay ilan lamang sa mga ito, at ginagamit din ng mga bangkay ng mga halimaw bilang mga materyales. Kaya't walang bagay na walang halaga sa mga dungeons. Siyempre, nais ng mga malalaking kumpanya na sumali sa mga ito. Kaya't ang mga hunter na nagtatrabaho sa mga kumpanya ay naglilinis ng mga dungeon at kinukuha ang mga rewards ng mga ito. Kaya't plano ng Eugene Construction na maging self-sufficient. Tama po yun, sir. Plano ng aking ama na kunin ang isang S-rank na hunter at italaga ito bilang master. Ang aking kapatid ay magiging vice master at pangasiwaan ang guild. Hindi mag-i-work yun. Malaki ang agwat sa kapangyarihan. Magkaroon ng hidwaan. Jinwoo, pwede mo ba akong pakinggan? Itatago ko ang iyong lihim magpakailanman, anuman ang iyong plano na magtago ng iyong mga kakayahan at pumasok sa raid. Ano ang makukuha ko sa pagpasok, sabi ni Jinwoo? Ito, sinabayan ni Jinwoo ang kontrata. Nang masimula na magbunsod ang araw, sumulong si Jinwoo upang matapos ang kanyang pang-araw-araw na misyon. Sa kanyang pagkabigla, sinamahan siya ng kanyang maliit na kapatid na si Jin-ah. Bagamat alam niyang hindi ito makakasabay sa kanya, hindi niya yun pinapansin dahil masaya siya sa kanyang kasama. Sa kanilang pagtakbo, ibinato ni Jinwoo ang isang malalim na tanong kay Jin-ah. Ano raw ang gagawin nito sa 3 bilyong won? Hindi pa naisip ni Jin-ah ang bagay na yun, ngunit nababahala siya sa tanong na yun habang patuloy silang tumatakbo. Lumayo ng labis si Jinwoo sa takbo habang nag-iisip sa alok na natanggap niya kay Jinwoo. Ang kasunduan sa kontrata ay nagkakahalaga ng 3 bilyong won para sa isang tanggapan na magiging leader ng guild. Gayunpaman, espesyal na kaso si Jinwoo kahit ikukumpara sa ibang double awakened. Ang kanyang kakayahan na mag-level up ay nangangahulugang maaari siyang maging mas malakas at ang halagang inaalok ay hindi gaanong kahalaga sa kanyang sitwasyon. Sa kabila nito, pumayag si Jinwoo sa kasunduan na may isang kondisyon lamang, sila lamang ni Jinwoo ang papasok sa mga dungeon. Ang tanging isyu ay nakailangan ng grupo ng 10 miyembro upang makapasok sa dungeon. Gayunpaman, tiwala si Jinwoo na madaling makahanap ng mga hunter na walang gagawin at hihintay na lang ng sahod. Habang tumatakbo si Jinwoo, nawala siya sa kanyang isip kung gaano nakalayo kanyang narating. Nalaman niyang lampas na siya sa kinakailangang distansya upang matapos ang misyon. Ginamit niya ang labis na oras bago makahabol si Jin-ah. Doble niya ginawa ang kanyang daily quest. Nang dumating na si Jin-ah, agad na umalis muli si Jinwoo, determinadong palawakin ang distansya ng pagtakbo hanggang sa 20 kilometro. Samantala, sa Amerika, ang Ranggang S na hunter na si Huang Dongsu ay nagnanais ng paghihiganti para sa pagpatay sa kanyang kapatid at 7 mga kasamahan. Gayunpaman, dahil sa tulong at payo ng kanyang assistant, nagpasya siyang maghintay ng 2 linggo bago pumunta sa Korea. Ito ay nagbigay kay Jinwoo ng pagkakataon upang maging mas malakas at hindi mapigilan. Na-unlock ni Jinwoo ang nakatagong misyon na kung doble niya ginawa ang daily quest at pinagkalooban siya ng susi ng Demon Castle, ito ay susi ng S-rank na dungeon. Nagpasya siyang pumili ng reward na random na kahon at iniwan ang cursed random na kahon. Nang gamitin niya ang susi ng Demon Castle sa pintuan ng pasukan, siya ay dinala sa isang mundo ng apoy. Gayunpaman, alam niya